Ibinenta ng asawa't kerida para sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Habang nagliligtas ako ng buhay sa ospital, sila'y abala sa pagpili ng wedding gown. Pirmahan mo na, Althea. Baog ka naman. Iyan ang huling salitang binitawan niya. Ngunit sa ilalim ng kama, isang lumang medical file ang magiging pamatay sunog sa kanilang engrandeng kasalan. Hindi ako iiyak. Gagawa ako ng isang selebrasyon na hinding-hindi nila malilimutan. Paano mawawasakin ang lalaking binuo mo nang hindi nawawasak ang iyong sarili? Oo na, ibibigay ko na sa kanya para tumahimik na. Ang boses na yon, pagod at tila naiirita, ay pag-aari ng asawa ko, si Marco. Nanigas ang aking mga labi. Ang ngiting kanina lamang ay nag-aabang sa kanyang pagdating ay unti-unting naglaho. Mula sa siwang ng aming bintana sa kusina, tanaw ko siya sa labas, nakasandal sa kanyang bagong kotse. Ang kotseng binili namin mula sa bonus na natanggap ko sa ospital habang kausap ang kung sino man sa telepono. Ang ngiti sa kanyang mga labi habang nagsasalita siya sa kabilang linya ay isang nangiti na matagal ko nang hindi nakikita, isang nangiting hindi na para sa akin. Sa loob ng bahay, ang amoy ng bawang at suka mula sa adobong puti na niluluto ko, ang paborito niyang ulam ay tila nawalan ng init. Ang dahan-dahang pagkulo nito sa kaserola ay parang bumagal, naghihintay sa isang sagot na hindi ko pa alam kung handa kong marinig. Para tumahimik na? Anong ibig niyang sabihin? Ang pag-uwi ba niya sa sarili naming tahanan ay isang obligasyon na lamang na kailangan niyang tapusin? Maya-maya pa, pumasok na siya sa pinto. Ang nangiti sa kanyang mukha ay napalitan ng pamilyar na pagod at walang kabuhay-buhay na ekspresyon sa tuwing haharapin niya ako. Inilapag niya ang kanyang leather briefcase sa sahig at lumapit sa akin. Iniabot ang isang maliit at patag na kahon na nakabalot sa papel. Para sa'yo, sabi niya, walang gana. Pinabibigay ng isang pasyente. Nagpapasalamat daw. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang scarf na gawa sa seda. May murang disenyo ng mga bulaklak na alam niyang hindi ko kailanman isusuot. Ngunit ngumiti ako, isang pilit na ngiti, at nagpasalamat. Pakisabi, salamat din. Habang naghahanda ako ng hapunan, walang ingat niyang inihagis ang kanyang coat sa sofa. Isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa nito. Pinulot ko. Isa itong resibo. Nanlamig ang buo kong katawan. Nakalista doon ang 2 bagay na binili mula sa isang mamahaling department store kaninang hapon lang, isang silk scarf at isang diamond necklace. Ang halaga ng kwintas ay katumbas ng 3 buwan kong sweldo bilang trungkwa. Nanginginig ang mga kamay ko habang itinago ko ang resibo sa aking bulsa. Nagpatuloy ako sa pag-aasikaso sa kanya, naghain ng pagkain, nagsalin ng tubig sa kanyang baso, lahat habang ang isip ko ay lumilipad. Ang bawat kilos ko ay tila automatiko. Isang sayaw na sa ulado ko na sa loob ng 10 taon. Excuse me lang, Althea. May tatawagan lang ako sa banyo. Paalam niya matapos kumain. Naiwan akong mag-isa sa aming hapagkainan, napapaligiran ng katahimikan. Ang adobong puti na may pagmamahal kong niluto ay halos hindi niya ginalaw. Sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng kanyang plato, naiwan ang kanyang telepono. At bigla, umilaw ang screen nito. Naramdaman ko ang pag-vibrate nito sa ibabaw ng kahoy na mesa. Hindi ko sinasadya, ngunit nahagip ng aking mga mata ang pangalan at ang mensaheng lumitaw sa screen. Isang pangalan, Crazy Internship, at isang mensahe, Thanks for the necklace, love. The scarf looks cheap on her, bagay sa kanya. See you tomorrow. Ang telepono sa ibabaw ng mesa ay parang isang blok ng yelo na biglang ipinatong sa aking dibdib. Hindi ako makahinga. Ang mga salitang iyon, cheap, bagay sa kanya, ay tila mga karayom na paulit-ulit na itinusok sa aking puso. Ang babaeng tinatawag niyang love
ay kinukutya ang regalo niya sa akin. Isang regalong tira-tira lamang, isang pampatahimik, isang kasinungalingan. Sa 10 taon na isinakripisyo ko ang lahat para sa kanya, ang mga puyat ko para tulungan siya sa kanyang research papers, ang pagbebenta ko sa mga alahas na pamana ni Mama para sa kanyang mga conference sa ibang bansa, ang pagtanggi ko sa mga promotion para hindi ko siya maunahan. Isang mumurahing scarf lang pala ang halaga ko. Isang bagay na bagay sa akin. Narinig ko ang tunog ng pag-flush ng inidoro mula sa banyo. Sinundan ng mga papalapit na yabag niya. Mabilis na nagdilim ang screen ng telepono. Itinago ang katotohanang sumampal sa akin. Althea, matulog na tayo. Sabi niya sa boses na yon. Ang boses na minsan ay naging musika sa aking pandinig. Ngunit ngayon ay parang isang sentensya ng habambuhay na pagdurusa. Magdamag, hindi ako nakatulog. Ang bawat paghinga ni Marco sa aking tabi ay parang ingay ng bakal na kinakaladkad sa sahig. Ang init ng kanyang katawan na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay parang apoy na unti-unting sumusunog sa aking balat. Naramdaman ko nang gumalaw siya, ngunit ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Pinakiramdaman ang bawat kilos niya. Bumangon siya, naligo, nagbihis, lahat sa isang katahimikang hindi normal sa aming dalawa. Pagbaba ko sa kusina, naabutan ko siyang nagtitimpla ng kape. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good morning, Hon. Gusto mo bang lumabas tayo mag-agahan? Treat ko. Ang alok niya ay parang isang band-aid na sinusubukang itapal sa isang malalim na sugat. Umiling ako. Marami pa akong gagawin dito sa bahay. Hindi na siya umimik. Umupo kami sa hapagkainan sa isang nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa, ang pinto ay bumukas nang walang katok-katok at pumasok ang biyanan kong si Imelda. Ang kanyang presensya ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Marco, anak, napadaan lang ako. Bati niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay diretso sa akin. Sinusuri ang bawat sulok ng aming bahay. Naghahanap ng kapintasan. Althea, parang hindi napupunasan ang mga mesa ninyo. At ano itong naamoy ko? Adobong natira kagabi? Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy siya. Umupo sa tabi ni Marco at hinawakan ng kamay nito na para bang ako ang dayo sa sarili kong pamamahay. Alam mo ba, ang anak ni Komaring Susan, nanganak na. Kambal pa. Napakaswerte naman nila. Kailan niyo kaya kami bibigyan ng apo, Marco? 10 taon na. Baka naman. Huminto siya at tumingin sa akin ng may pagkutya. Baka ikaw ang may problema, Althea. Kawawang Marco. Nagtitiis. Ang bawat salita niya ay lason. Hindi ko na malayang napahawak ako sa aking tiyan. Isang lugar na nanatiling walang laman sa kabila ng lahat ng aming pagdarasal at pagsubok. Tumingin ako kay Marco. Naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Isang salita man lang para patigilin ang kanyang ina. Ngunit wala. Tumingin lang siya sa malayo, uminom ng kanyang kape, at nag-iba ng usapan. Ma, kamusta na po pala ang high blood ninyo? Ang katahimikan ni Marco ay mas masakit pa sa panunumbat ng kanyang ina. Ipinamuka nito sa akin na sa laban na ito, mag-isa lang ako. Sila ang magkakampi. Ako ang kalaban. Habang nagsasalita si Imelda, napansin niya ang scarf na nakasabit sa aking leeg. Ang scarf na sinadya kong isuot ngayong umaga. Itinuro niya ito. Anak, sa yaman ninyo, iyan lang ba ang kaya mong ibigay sa asawa mo? Mukhang nabili lang sa Divisoria. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Marco, ang pagkataranta sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ako na ang sumagot sa isang kalmadong boses. Regalo po ito sa akin ni Marco. Galing daw po sa isang pasyente. Ang titig sa akin ni Imelda ay puno ng pagdududa. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakailang nakatahimikan, tumayo na rin siya para umalis.
Pagkahatid ni Marco sa kanyang ina, sa pinto, bumalik siya sa hapag na parang walang nangyari. Hindi ko na kaya. Ang mga piraso ng basag na salamin sa loob ng dibdib ko ay tila hiniwa ang aking pagtitimpi. Tinitigan ko siya. Hinintay na salubungin niya ang aking mga mata. Marco, nagsimula ako. Ang boses ko ay halos pabulong. Masaya ka pa ba sa akin? Umiwas siya ng tingin. Kinuha niya ang kanyang tasa at dinala ito sa lababo. Nakatalikod siya sa akin nang sumagot siya at ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Pagod lang ako, Althea. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang mga salitang yun ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang nagmamaneho ako papunta sa ospital. Parang isang sirang plaka. Isa iyong pagtatangka na patahimikin ako, na iparamdam sa akin na ako ang wala sa lugar, na ang aking mga hinala ay produkto lamang ng isang isip na pagod at paranoid. Ngunit ang imahe ng mensahe sa kanyang telepono ay nakaukit na sa aking memorya. Sa ospital, sinubukan kong maging propesyonal. Ngumiti ako sa mga residente, nagbigay ng mga utos sa mga nurse at kinamusta ang aking mga pasyente. Ngunit sa likod ng puting coat at ng aking titulo bilang trungkwa, ako ay isang babaeng naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang pangalang Crazy ay parang isang kinakalawang na pako na nakabaon sa aking lalamunan. Sa nurse's station, naabutan ko si Ate Lorna, ang aming head nurse at ang pinakamatagal ko ng kaibigan sa ospital. Mahigit 20 taon na, ang agwat ng aming edad. Ngunit sa kanya ko natagpuan ang isang kapatid at isang ina. Ate Lorna, bati ko, sinubukang gawing normal ang aking boses. May bago raw tayong mga intern, hindi ba? Tumingin siya sa akin mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Oo, iha, may iilan. Bakit mo natanong? Wala naman, narinig ko lang. May isa raw na Criselda Torres ang pangalan? Ang pagbabago sa ekspresyon ni Ate Lorna ay sutil, ngunit sapat na para kumpirmahin ang aking hinala. Ah, si Crazy. Oo, maganda, bata pa, at laging nakabuntot kay Dr. Santiago. Ang huling mga salita niya ay tumama sa akin ng may bigat, laging nakabuntot. Hindi na ako nagtanong pa. Tumangulang ako at nagpaalam na pupunta na sa aking opisina. Sa loob ng aking opisina, sinubukan kong ibaling ang aking atensyon sa mga papeles sa aking mesa. Ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking isip ay ayaw tumigil. Paano kung nagkakamali lang ako? Paano kung imahinasyon ko lang ang lahat? At habang kinukumbinsi ko ang aking sarili, isang notifikasyon ang lumitaw sa aking computer. Isang bagong email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject ay simple, ngunit nakakakilabot, para sa iyong kapayapaan ng isip. Bago ko ito buksan, ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal ako ng tahimik. Sana mali ako. Sana mali ang lahat. Nanginginig ang aking daliri habang kiniklik ko ang email. Walang nakasulat na kahit ano. Isang attachment lamang. Binuksan ko ito. Ang aking paghinga ay biglang naputol. Sa screen ng aking computer ay isang malinaw na larawan ng 2 plane ticket para sa isang first-class flight papuntang Amanpulo. Ang mga pangalan sa ticket ay malinaw na malinaw. Marco Santiago, Criselda Torres. Ngunit ang pinakamasakit na parte ay ang petsa ng flight. Ito ay ang petsa ng aming ika-10 anibersaryo. Ang mismong araw na nagpaalam siya sa akin na kailangan niyang dumalo sa isang napaka-importanteng medical conference sa Cebu. Ang araw na yon, bago siya umalis, iniabot ko sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng malaking bahagi ng aking personal na ipon. Para sa investment mo sa conference, sabi ko pa sa kanya noon, ang conference pala ay isang paraiso. At ang investment ko ay ang kaligayahan nilang dalawa. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Sunod-sunod, walang tigil
Ngunit walang tunog. Niyakap ko ang aking sarili. Sinubukang pigilan ang pagguho ng aking mundo. Gumuho pa rin ito. Ang bawat piraso ay bumagsak ng walang ingay. Ang pinto ng aking opisina ay dahan-dahang bumukas. Si Ate Lorna. Nakita niya ang aking kalagayan, ang aking mukha na basang-basa ng luha, ang aking mga balikat na nanginginig. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang nag-aalab na galit. Lumapit siya sa akin, hindi nagtanong kung ano ang problema. Alam na niya. Hinawakan niya ang aking balikat at nagtanong sa isang boses na puno ng bagsik at pagmamalasakit. Anong ginawa ng hayop na yon sa'yo? Ang mga salita ni Ate Lorna ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ko ng galit. Huwag kang iiyak sa harap niya, Althea. Bilin niya ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking mga braso. Ang luha mo ang magpapalakas sa kanya. Umuwi ka, harapin mo siya, at ipakita mo sa kanya ang ebidensya. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong magsinungaling. Tumango ako. Pinunasan ang huling bakas ng luha sa aking pisngi. Sa buong biyahe pa uwi, inulit-ulit ko sa aking isip ang mga sasabihin ko. Inihanda ko ang aking sarili para sa kanyang mga pagtanggi, sa kanyang galit, sa kanyang mga palusot. Ngunit hindi ako handa para sa kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang pagpapanggap. Naabutan ko siyang nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang medical journal na para bang isa siyang ordinaryong asawa na naghihintay sa pag-uwi ko. Ang katahimikan sa aming bahay ay mabigat, puno ng mga non-said na salita. Hindi ako umimik. Inilapag ko sa ibabaw ng glass table, sa kanyang harapan ang 2 piraso ng papel, ang print-out ng mga plane ticket. Tumingin siya sa mga ito at pagkatapos ay sa akin. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pagkadismaya. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, Althea. Nababasahin mo ang mga email ko na mangingialam ka ng gamit ko. Ang akusasyon niya ay parang isang sampal. Ako na biktima, ang bigla niyang pinalabas na kontrabida. Sagutin mo ako, Marco. Ano ito? Bumuntong hininga siya. Isang mahabang buntong hininga ng isang taong tila pinagmamartir. Kung gusto mo talagang malaman, sige, sasabihin ko sa'yo. Si Crizzy, isa siyang napakatalinong intern, pero gipit na gipit ang pamilya niya. Malapit na siyang tumigil sa pag-aaral. Ang biyahe na yan, isa yung premyo. Isang paraan para sabihin sa kanya na huwag siyang susuko sa pangarap niya. Ako lang ang tumutulong sa kanya. Tinitigan ko siya, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Ang kanyang mga salita ay napakakinis. Ang kanyang pagkukwento ay napakaperpekto. Pinalabas niyang isa siyang bayani, isang mentor na may gininto ang puso. Isang premyo? Sa Amanpulo? Sa anibersaryo natin? Hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking boses. At ang diamond necklace, Marco? Premyo din ba yon? Althea, tumigil ka na. Sabi niya, tumataas na ang kanyang boses. Ginagawa mong napakadumi ng isang bagay na malinis. Bakit? Dahil ba hindi mo na ako kayang intindihin? Ang tahanang ito, napakalamig na. Ang trabaho mo na lang palagi ang iniisip mo. Hindi mo na ako nakikita, Althea. Hindi mo na ako nararamdaman. Ang bawat salita ay isang paninisi. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkulang. Ako ang nagtulak sa kanya. Parang binuhusan ng nagyeyelong tubig ang buo kong pagkatao. Pinagdudahan ko ang aking sarili. Ako nga ba ang may mali? Hindi totoo yan, Marco. Isinakripisyo ko ang lahat. Sakripisyo? Putol niya sa akin. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno na ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Ito ay pagkutya. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ito ang sandaling inilabas niya
Ang isang sandatang matagal na niyang itinatago, ang pinakamasakit sa lahat. 10 taon, Althea. 10 taon tayong nagsasama. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pero may isang bagay kang hindi maibigay-bigay sa akin. Huminto siya. Hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang isang pamilya, hayaan mo naman akong maging masaya, Althea. Iniwan niya akong basag. Pagkaalis ni Marco para sa isang emergency meeting sa ospital, naiwan ako sa sala, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang huling mga salita ay parang isang echo na hindi mawala-wala sa aking pandinig. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang isang pamilya, hayaan mo naman akong maging masaya. Ako pala ang may kasalanan. Ang aking katawan na hindi makapagbigay sa kanya ng isang anak, ang naging mitya ng lahat. Ang 10 taon ng pagmamahal at sakripisyo ko ay nabura ng isang katotohanang hindi ko mababago. Ang bahay na binuo namin ay naging isang malaking puntod at ako ang multong naglalakad sa loob nito. Pasan-pasan ang bigat ng aking kakulangan. Para takasan ang mga iniisip ko, sinimulan kong maglinis. Isang desperadong pagtatangka na ayusin ang gulo sa labas para baka sakaling maayos ko rin ang gulo sa loob ko. Pinunasan ko ang mga muebles, inayos ang mga libro, hanggang sa napadpad ako sa aming kwarto. Sa ilalim ng aming kama, natagpuan ko ang isang lumang kahon na nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba, ang kahon ng aming mga alaala. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga litrato noong bago pa lang kami, mga sulat na puno ng mga pangako, mga tiket ng sine mula sa aming unang date. Bawat isang bagay ay isang patalim na lalong humihiwa sa aking puso. Itatapon ko na sana ang lahat. Susunugin ang nakaraan nang may nahulog na isang manipis na folder. Nakasulat dito, Pre-marital documents. Dahil sa kuryosidad, binuklat ko ito. Nandoon ang aming mga birth certificate, mga papeles mula sa munisipyo at sa pinakailalim, ang aming mga resulta ng medical exam bago kami ikasal. Unang papel, ang sa akin. Normal ang lahat. Pangalawang papel, ang sa kanya. Binasa ko ito, hindi dahil may hinahanap ako, kundi dahil bahagi na lang ito ng mga lumang papel na kailangan kong suriin bago itapon. Ngunit ang mga mata ko, bilang isang doktor, ay agad na nahanap ang isang salitang teknikal na nakasulat sa ilalim ng fertility analysis. Isang salitang simple, ngunit may bigat na parang isang bundok. Diagnosis? Azoospermia. Biglang tumigil ang mundo. Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Azoospermia, walang sperm cell, zero count. Isang salitang nangangahulugan ng isang bagay lang. Imposible. Imposibleng magkaanak. Noon pa man, bago pa man kami ikasal, ang bigat ng papel sa kamay ko ay parang bigat ng 10 taon ng kasinungalingan. 10 taon na hinayaan niya akong sisihin ang sarili ko. 10 taon ng mga mamahaling fertility treatment na ako lang ang sumasailalim. 10 taon ng pag-iyak ko sa tuwing darating ang buwan ng dalaw ko. 10 taon na pagpaparamdam sa akin na ako ay kulang, na ako ay depektibo. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya ang nagtiis, ako. Habang nakatayo ako roon, sa gitna ng alikabok ng nakaraan, isang malakas na halakhak mula sa sala ang bumasag sa katahimikan. Bumalik na pala siya, at may kasama siya. Dahan-dahan, lumapit ako sa may pinto ng kwarto. Ang boses ng babae ay matinis at puno ng kagalakan. Si Crizzy. I can't wait to tell Tita Imelda about our baby, sabi niya. Sinundan ng isa pang malanding tawa. Nanatili akong nakatayo roon, hindi gumagalaw. Ang luha sa aking mga mata ay natuyo. Ang sakit sa aking dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Hawak ko sa aking mga kamay ang isang pirasong papel. Ang katotohanang sinubukan niyang ibaon sa limot.
Ang katotohanang may kakayahang sumunog sa kanilang perpektong kinabukasan. Ang tawa nilang dalawa mula sa sala ay hindi na nakasakit sa akin. Ito ay naging ingay na lang, isang paalala sa kung gaano kabilis maaaring maging huwad ang lahat. Dahan-dahan kong itinupi ang medical result ni Marco at itinago ito sa pinakalihim na bahagi ng aking aparador. Ang aking mga kilos ay kalmado. Bawat galaw ay may bigat at layunin. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pag-iyak. Tapos na yon. Ang babaeng umiiyak kanina ay namatay na kasama ng pagkatuklas sa katotohanan. Ang naiwan ay isang taong may iisang misyon. Kinabukasan, sa ospital, diretso ako sa opisina ni Ate Lorna. Isinara ko ang pinto at inilabas mula sa aking bag ang isang kopya ng resulta ni Marco. Inilapag ko ito sa kanyang mesa nang walang salita. Kinuha niya ito, binasa, at pagkatapos ay muling binasa. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon, pagkalito, pagkabigla, at sa huli, isang galit na hindi maipinta. Walang hiya. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Walang puso. Hayop. 10 taon, Ate Lorna. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng luha. 10 taon niya akong pinaniwala na ako ang problema. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Iha, anong plano mo? Hindi ko alam. Pag-amin ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Pero alam kong iyo yun ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang makita akong talunan. Kung gayon, huwag mong ibigay sa kanila. Sabi niya, humiwalay sa pagkakayakap at tinitigan ako ng diretso sa mata. Maging matalino ka, Althea. Mas matalino ka sa kanilang dalawa. Ang kailangan mo ay hindi awa, kundi hustisya. At para makuha iyon, kailangan mo ng tulong. May kinuha siyang papel at isinulat ang isang pangalan at numero. Attorney Jessica Reyes. Walang Reyes sa pangalan mo, pero kapag naging abogado mo na siya, para na rin kayong magkadugo. Matapang, magaling, at walang inaatrasan. Tawagan mo siya. Sa araw na yon, nagpaalam ako ng half-day sa ospital. Nagpunta ako sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kanto ng lungsod at tinawagan ng numero. 1 oras lang ang lumipas, isang babaeng nakasuot ng isang matapang na pulang blazer ang umupo sa harapan ko. Si Attorney Reyes ay may mga matang kayang tumagos sa kaluluwa ng kausap niya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa scarf hanggang sa medical result. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kopya ng ebidensya. Habang nagsasalita ako, hindi siya umimik. Nakikinig lang siya. Tumatango paminsan-minsan. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Dr. Reyes, anya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. May 2 paraan para harapin ito. Ang una ay ang mabilis na paraan. Isampa natin ang kaso, gamitin ang lahat ng ebidensya, at tapusin ang kasal na ito. Makukuha mo ang nararapat sa'yo. Matatapos ang lahat sa loob ng ilang buwan. Huminto siya. Ang pangalawa ay ang mas mahirap na paraan. Ang paraan kung saan hindi lang tayo mananalo, kundi sisirain natin sila gamit ang sarili nilang kasinungalingan. Hahayaan natin silang ituloy ang kanilang pantasya. Hahayaan natin silang magpakasaya sa kanilang maliit na mundo. At kapag nasa tuktok na sila ng kanilang tagumpay, kapag inakala nilang nakalimutan mo na ang lahat, saka natin hihilahin ang alpombra mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Tinitigan niya ako. We will not just win, we will annihilate them. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Ito na yon. Ito ang landas na kailangan kong tahakin. Ang tanong, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay seryoso. Handa ka ba? Handa na ako.
Ang tatlong salitang yon ang naging selyo ng aking bagong kapalaran. Mula sa coffee shop na yon, umuwi ako, hindi bilang isang asawang talunan, kundi bilang isang sundalong may malinaw na misyon. Bawat kilos ko ay may kalkulasyon, bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Ang tahanan namin ay naging isang entablado at ako ang pinakamagaling na aktres. Kinagabihan, hinarap ko si Marco. Ang aking mga mata ay bahagyang namumugto. Resulta ng paggamit ko ng eye drops bago siya dumating. Ang aking boses ay mahina at garalgal. Marco, nag-isip ako. Sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Patawarin mo ako. Tama ka. Siguro nga kasalanan ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging handa para sa isa na namang pakikipagtalo. Naging isa itong ekspresyon ng sorpresa at higit sa lahat, ng tagumpay. Lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang paghawak ay hindi na naglalaman ng pagmamahal, kundi ng pag-aari. Althea, sabi niya sa malumanay na boses, ang boses na ginagamit niya para paamuin ang isang hayop. Naiintindihan ko, mahirap para sa ating dalawa. Gusto kong ayusin ang lahat. Pagpapatuloy ko, pinipiga ang aking puso para lumabas ang bawat salita. Pero siguro, kailangan muna nating bigyan ng espasyo ang isa't isa. Kung kailangan mong tulungan si Crizzy, maiintindihan ko. Iyon ang gabing natulog ako sa guest room. Sa sumunod na mga araw, ipinagpatuloy ko ang aking pag-arte. Ako ang unang bumabati sa kanya sa umaga at ako ang huling nagpapaalam sa gabi. Ngunit may isang pader na hindi nakikita sa pagitan namin. Hindi na ako nagtatanong kung saan siya pupunta o kung anong oras siya uuwi. Ibinigay ko sa kanya ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Isang linggo ang lumipas, dumating ang araw na hinihintay ko. Pinaupo ako ni Marco at ng kanyang ina, si Imelda, sa sala. Ang kanilang mga muka ay seryoso, ngunit sa likod nito ay ang hindi maitatagong kagalakan. Althea, iha. Panimula ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Alam naming mahirap ito para sa'yo, pero buntis si Criselda. Kailangan siyang panagutan ni Marco para na rin sa magiging apo ko. Kaya napag-usapan namin, dugtong ni Marco, na siguro ay panahon na para palayain natin ang isa't isa. Maghiwalay na tayo ng maayos para sa kapakanan ng lahat. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ito na yon. Tumango ako ng dahan-dahan. Naiintindihan ko. Ang kanilang kaginhawaan ay halos maririnig. Inakala nilang ganun lang kadali. Pero, sabi ko, at napatingin sila sa akin. 10 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. 10 taon ng buhay ko ang ibinigay ko. Hindi ako aalis nang walang dala. Nagkatinginan sila. Ano ang gusto mo? Tanong ni Marco. May bahid ng inis sa kanyang boses. Isang bagay lang, sabi ko. Gusto kong siguraduhin ang aking kinabukasan. Isang financial settlement. Kapag naibigay nyo na yon, pipirmahan ko ang anumang papeles na gusto ninyong pirmahan ko. Aalis ako ng tahimik. Ang usapan ay naging negosasyon. Sa huli, pumayag sila sa isang malaking halaga. Isang halaga na sa tingin nila ay sapat na para bilhin ang aking pananahimik. Hindi nila alam na bago pa man ang pag-uusap na ito, ang recorder sa aking telepono na nakatago sa aking bulsa ay bukas na. Malinaw na nai-record ang pag-amin ni Marco sa kanyang relasyon kay Crizzy at ang pag-endorso ni Imelda sa kanilang plano. Pagkatapos ng usapan, iniabot sa akin ni Imelda ang isang tseke. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamaliit. Sapat na yan para makalimutan mo ang pamilya namin, sabi niya. Kinuha ko ang tseke. Tiningnan ko ito at pagkatapos ay tiningnan ko sila. Ngumiti ako. Isang matamis at mapagkumbabang ngiti. Salamat po.
Ang mga sumunod na linggo ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Ang bahay na dati ay puno ng tensyon ay naging isang lugar na walang emosyon. Si Marco ay halos hindi ko na nakikita. Palagi siyang wala, abala sa pag-aasikaso sa kanyang abagong pamilya. Nananatili ako sa bahay, isang anino na naghihintay sa tamang oras para maglaho. Ang tseke na ibinigay nila ay nakatago sa aking safe, isang paalala ng presyo na inilagay nila sa aking 10 taong paglilingkod. Sa ospital, ipinagpatuloy ko ang aking trabaho. Tanging si Ate Lorna lamang ang nakakaalam ng bigat na dinadala ko sa likod ng aking mga ngiti. Siya ang naging mga mata at tainga ko. Bawat chismis tungkol sa pagbubuntis ni Crazy, bawat kwento tungkol sa pagiging sweet ni Marco sa kanya, sa harap ng ibang tao, lahat ay ipinararating niya sa akin. Narinig ko kanina sa pantry. Bulong niya isang hapon habang nagkakape kami. Naghahanap na raw sila ng wedding planner. Gusto ni Crazy ang grande, isang wedding of the year. Tumango lang ako. Hayaan mo sila, ate. Hayaan nating itayo nila ang kanilang kastilyo ng napakataas. Mas masakit ang pagbagsak. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit ko sa opisina, may isang residente na kumatok. May iniabot siyang isang maliit na plastic bag. Doktora Reyes, pinapasuyo po ni Ate Lorna. Naiwan daw po ni Dr. Torres sa locker room. Baka daw po importante. Sa loob ng plastic bag ay isang suklay. At sa mga ngipin ng suklay na yon ay may ilang hibla ng buhok. Kinuha ko ito. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Isinilid ko ito sa isang malinis na envelope. At sa araw ding iyon, dinala ko ito sa isang pribadong DNA testing facility. Kasama ang isang sample mula sa lumang hairbrush ni Marco. Nag-request ako ng isang paternity test. Ang resulta, sabi nila, ay lalabas sa loob ng 2 linggo. Ang 2 linggo ay parang 2 taon. Araw-araw, nabuhay ako sa pagitan ng pag-asa at takot. Paano kung nagkamali ako? Paano kung ang lahat ng ito ay mauuwi sa wala? Isang umaga, habang nag-aalmusal ako mag-isa, isang delivery man ang nag-abot sa akin ng isang sobre. Ito ay makapal, mabango, at gawa sa mamahaling papel. Sa pagbukas ko nito, isang pangalan ang sumalubong sa akin, naka-emboss sa gintong tinta, Griselda at Marco. Isang imbitasyon sa kasal. Ang disenyo ay magarbo, puno ng mga bulaklak at mga salitang matatamis. Together with their families, invite you to celebrate their union. Ang petsa ay nakatakda sa susunod na buwan sa isang kilalang 5-star hotel. Hawak ko ang imbitasyon, isang pirasong papel na kumakatawan sa katapusan ng aking nakaraan at ang simula ng kanilang kasinungalingan. Hindi ako nakaramdam ng sakit, hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko lang ay isang malamig na determinasyon. Ito na ang hudyat. Malapit na ang araw ng paniningil. Habang nakatitig ako sa mga pangalan nila na magkadikit, ang aking telepono ay umilaw sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa DNA facility. Ang mensahe ay maikli at direkta. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamalakas na dagundong ng kulog bago ang isang malakas na bagyo. Results are ready for pickup. Ang ballroom ng hotel ay naliligo sa liwanag ng libu-libong maliliit na ilaw na para bang ang mga bituin ay bumaba mula sa langit para saksihan ang gabing iyon. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting rosas at orchids, ang paboritong bulaklak ni Crazy. Ang mga bisita, na pawang mga kilalang tao sa mundo ng medisina at alta sosyedad, ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling mga damit. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay isang magandang kasinungalingan. Pumasok ako sa ballroom ng mag-isa. Ang aking suot ay isang simpleng pulang bestida, ngunit ang kulay nito ay namumukod tangi sa dagat ng mga pastel at itim.
Ang bawat ulo ay lumingon sa aking direksyon. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na naghahanap ng bulaklak, ngunit hindi ako natinag. Naglakad ako ng may dignidad, ang aking mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon. Ang entablado, kung saan nakatayo ang dalawang bida gabi. Nakita ako ni Marco. Ang nangiti sa kanyang labi ay sandaling naglaho, napalitan ng pagkagulat at inis. Sa kanyang tabi, si Crazy na nakasuot ng isang marangyang wedding gown ay humigpit ang kapit sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Si Imelda, na nakaupo sa presidential table, ay tiningnan ako ng masama na para bang isa akong langaw na pumasok sa kanilang piging. Ngunit wala akong pakialam. Ngumiti ako sa kanila, isang matamis at payapang ngiti, at naupo sa isang bakanteng lamesa sa pinakalikuran. Natapos ang seremonya, ang MC ay nagsimula nang tumawag ng mga taong magbibigay ng kanilang mensahe para sa bagong kasal. Pagkatapos ng ilang nakakabagot na talumpati, bigla akong tumayo. Ang lahat ng mata ay muling napunta sa akin. Naglakad ako papunta sa entablado na para bang kasama ako sa listahan. Walang sino man ang pumigil sa akin. Kinuha ko ang mikropono mula sa naguguluhang MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko. Ang aking boses ay malinaw at malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ako si Dr. Althea Reyes, ang dating asawa ng groom. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Nandito ako ngayong gabi hindi para manggulo. Pagpapatuloy ko, ang aking nangiti ay hindi pa rin nawawala. Nandito ako para magbigay ng aking basbas at para ibahagi sa inyo ang isang kwento. Ang kwento kung paano nagsimula ang pag-iibigang ito. Itinaas ko ang aking telepono at idinikit ito sa mikropono. Isang pamilyar na boses ang narinig sa buong ballroom. Ang boses ni Marco. Buntis si Criselda. Kailangan siyang panagutan ni Marco para na rin sa magiging apo ko. Iyon ang boses ni Imelda, sinundan ng boses ni Marco. Panahon na para palayain natin ang isa't isa. Maghiwalay na tayo ng maayos. Ang recording ng aming pag-uusap, ang pag-amin nila sa kanilang plano. Nakita ko ang pamumutla sa mukha ni Marco at ni Imelda. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig, hindi ba? Sabi ko ng may sarkasmo. Isang pag-iibigang nabuo para magkaroon ng isang pamilya. Isang pamilya na magsisimula sa isang napakagandang biyaya. Isang sanggol. Tumingin ako kay Crazy na ngayon ay nanginginig na sa takot. Congratulations, Crazy. Napakapalad mo. Mula sa aking maliit na clutch, inilabas ko ang isang nakatuping papel. At dahil sa sobrang paghanga ko sa inyong pagmamahalan, nagpagawa ako ng isang maliit na regalo, isang DNA test. Ang mga salita ay parang bombang sumabog. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang resulta, sabi ko, binuklat ang papel. Probability of paternity, 0%. Hindi si Marco ang ama ng dinadala mo, Crazy. Sumigaw si Crazy, isang sigaw ng pagtanggi at takot. Ang mga magulang niya, na nakaupo sa harap, ay napatayo sa kahihiyan. Si Marco ay parang isang estatwa, hindi makagalaw. Pero teka lang, sabi ko, itinaas ang aking kamay para patahimikin ang lahat. Huwag nating sisihin si Crazy dahil ang totoo, kahit nagustuhin pa ni Marco, hinding-hindi siya magiging ama. Hindi lang sa anak ni Crazy, kundi sa anak ng kahit sinong babae. Sa pagkakataong ito, isang malaking screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng mga litrato ng bagong kasal, ang biglang umilaw at lumitaw doon ang isang dokumento, pinalaki para mabasa ng lahat. Isang medical result mula 12 taon na ang nakalipas. Ang pangalan sa itaas, Marco Santiago Mapa Santiago, at ang diagnosis sa ibaba, azoospermia
Vosing! Iyon na ang huling dagok. Ang buong ballroom ay sumabog sa gulat at iskandalo. Si Imelda, na kanina ay matapang, ay napapahawak sa kanyang dibdib. Hindi makahinga. Si Crazy, sa gitna ng kahihiyan, ay hinimatay sa entablado. Si Marco ay nakatayo lang doon. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang kasal, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong pagkatao. Lahat ay naging abo. Ibinaba ko ang mikropono sa sahig. Tinalikuran ko ang kaguluhan. Habang naglalakad ako palabas ng ballroom, ang mga tao ay humahawi para bigyan ako ng daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha, awa, at takot. Bago ako tuluyang lumabas, lumingon ako sa huling pagkakataon at tiningnan si Marco. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating kayabangan, tanging isang malawak at walang katapusang kawalan. Ipinakasal kita sa kasinungalingan mo, Marco. Bulong ko sa hangin para lang sa aking sarili. Mabuhay ang bagong kasal. At pagkatapos, lumabas ako ng pinto. Iniwan sa aking likuran ang mga abo ng isang buhay na sinunog nila at ang simula ng isang bagong umaga para sa akin. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalayo mula sa hotel, ang huling musikang narinig ko mula sa gabing iyon. Nagmaneho ako pauwi hindi sa bahay na tinirhan namin ni Marco, kundi sa isang maliit na condominium unit na palihim kong inupahan 1 linggo na ang nakalipas. Dito, walang mga alaala, walang mga multo ng nakaraan. Tanging 4 na puting pader at isang bintanang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Pagpasok ko sa loob, isinara ko ang pinto at sumandal dito. Ang adrenaline na bumuhay sa akin sa nagdaang mga oras ay unti-unting nawala. At ang pumalit dito ay hindi kaligayahan, hindi tagumpay, kundi isang nakabibinging katahimikan at isang matinding pagod. Ang bigat ng pulang bestida sa aking katawan ay parang bigat ng isang baluti na ngayong tapos na ang giyera ay hindi ko na alam kung paano huhubarin. Umupo ako sa sahig, sa gitna ng sala, na walang laman. Hinubad ko ang aking mga sapatos na may mataas na takong at ipinikit ang aking mga mata. Ang mga imahe mula sa ballroom ay bumalik sa akin. Ang mukha ni Marco na puno ng kawalan, ang pagbagsak ni Crazy, ang gulat sa mga mata ng bawat bisita. Nanalo ako. Sinira ko sila. Ngunit bakit parang walang nagbago sa loob ko? Ang kirot ay nandoon pa rin. Ang sugat na iniwan ng 10 taong kasinungalingan ay sariwa pa rin. At ang aking paghihiganti ay parang isang garapong alak na ibinuhos dito. Mahapdi, ngunit hindi nakakagaling. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Tumawag si Ate Lorna. "Iha, laman ka ng lahat ng social media," sabi niya. May halong pag-aalala at paghanga sa kanyang boses. Ang ospital naglabas na ng statement. Suspendido sina Marco at Crazy, pending investigation. Ang pamilya ni Crazy itinakwil na raw siya. Si Marco at ang nanay niya, hindi na raw mahagilap. Nagpasalamat ako sa balita. Ngunit ang mga salita niya ay parang nanggagaling sa isang malayong lugar. Para sa akin, tapos na ang lahat. Ang kanilang kaparusahan ay hindi na aking alalahanin. Ang kailangan kong harapin ngayon ay ang sarili kong kaparusahan. Ang pagharap sa isang kinabukasang kailangan kong buuin muli, mula sa simula, mag-isa. Sa mga sumunod na araw, hindi ako lumabas ng unit. Nakatitig lang ako sa bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga sasakyan, ang pagbabago ng araw sa gabi. Ang tagumpay ay may lasang abo. Ang kalayaan ay may bigat ng kalungkutan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng iilang gamit na naidala ko, nahulog mula sa isang lumang libro ang isang piraso ng papel. Isa itong sketch. Ang sketch ng isang pangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot. Sa itaas ng papel ay may nakasulat na mga salita. Sa sulat kamay ng aking yumaong ama, Reyes Medical Wing,
Ito ang aming pangarap noon. Isang maliit na bahagi ng ospital na magbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga babae at batang walang kakayahan. Isang pangarap na paulit-ulit na sinabi sa akin ni Marco na imposible at masyadong magastos. Habang tinititigan ko ang sketch, ang mga guhit ng mga kwarto, ang mga nota tungkol sa mga kagamitan, isang bagay ang biglang gumising sa loob ko. Isang bagay na mas malakas pa sa galit, mas malakas pa sa sakit. Isang layunin. Doon, sa gitna ng aking kalungkutan, sa sahig ng aking bagong simula, ako ay umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil kay Marco. Umiyak ako para sa babaeng nawala sa loob ng 10 taon. Umiyak ako para sa mga pangarap na pinabayaan ko. At umiyak ako para sa pag-asang bigla kong natagpuan sa isang lumang piraso ng papel. Ang lumang sketch ng aking ama ang naging bagong Biblia ko. Mula sa abo ng aking nasirang kasal, nagpa siya akong gamitin ang bawat sentimo ng settlement money, ang perang ibinayad nila para sa aking pananahimik, para buhayin ang isang pangarap. Hindi na ito simpleng gusali lamang. Ito ang magiging monumento ng aking pagbangon. Sa unang araw na iprenesenta ko ang plano sa hospital board, sinalubong ako ng mga pag-aalinlangan. Nakita ko sa kanilang mga mata ang awa at pagdududa. Para sa kanila, ako ang pobreng doktora na iniwan ng asawa. At ang proyektong ito ay isang emosyonal na kapritsyo lamang, isang paraan para takasan ang katotohanan. Doktora Reyes, sabi ng isang matandang board member, maganda ang iyong intensyon, pero ang ganitong proyekto ay nangangailangan ng malaking pondo at koneksyon. Sigurado ka bang kaya mo ito? Hindi ako nagpatinag. Inilatag ko sa kanila ang aking detalyadong plano, ang aking mga projection, at higit sa lahat, ang aking puso. Hindi ko po hinihingi ang pera ng ospital. Sabi ko sa kanila, ang aking boses ay matatag. Ang hinihingi ko lang po ay ang inyong basbas at isang maliit na espasyo sa likod ng luma nating gusali. Ang pondong gagamitin ko ay sarili ko. Ang diwa sa likod nito ay galing sa aking ama. At ang lakas para itayo ito ay galing sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Ang aking determinasyon ay tila nagbigay ng apoy sa kanilang mga puso. Sa huli, pumayag sila. Nagsimula ang walang katapusang trabaho. Sa umaga, ako ang trungkwa ng surgery, nagliligtas ng buhay sa loob ng operating room. Sa hapon at gabi, ako ay nagiging project manager, nakikipag-usap sa mga arkitekto, inhinyero at mga supplier. Ang amoy ng ospital ay napapalitan ng amoy ng semento at basang lupa. Ang ingay ng mga monitor ng puso ay napapalitan ng ingay ng martilyo at lagare. Pagod, puyat at pawis ang naging kasama ko araw-araw. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buhay ako. Sa bawat pagbuhos ng semento para sa pundasyon, may bahagi ng aking nakaraan ang natatabunan. Sa bawat pagtayo ng pader, may isang pader na bumabagsak sa loob ng puso ko. Ang aking dedikasyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng aking mga kasamahan. Ang dating awa ay napalitan ng respeto. Ang dating tsismis ay napalitan ng paghanga. Ang ilan ay nagsimulang mag-abot ng tulong. Isang residente na nag-volunteer mag-ayos ng mga papeles. Isang grupo ng mga nurse na nag-organisa ng isang maliit na fundraising. At si Ate Lorna na laging nagdadala ng kape at pagkain sa construction site. Ang Reyes Medical Wing ay hindi na lang pangarap ko. Naging pangarap na naming lahat. Pagkalipas ng ilang buwan, ang gusali ay unti-unti nang nabubuo. Isang hapon, habang sinusuri ko ang unang kwarto na halos tapos na, may lumapit sa aking isang batang pasyente. Siya si Maya, isang batang babae na may cancer na ginagamot ko ng libre. May dala siyang isang piraso ng papel. Para po sa inyo, Doc, sabi niya. Iniabot sa akin ang isang drawing. Sa papel ay isang magulong guhit ng isang babaeng nakaputing coat
na may pakpak ng anghel. Sa ibaba nito, sa sulat kamay ng isang bata, ay may nakasulat na 2 salita. Salamat, Dr. Angel. Habang nakatitig ako sa drawing, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa buo kong pagkatao. Mas mainit pa sa sikat ng araw. Ito pala iyon. Ito pala ang tunay na kaligayahan. Hindi ito nakukuha sa paghihiganti. Hindi ito nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki. Nakukuha ito sa mga ngiting nabubuo mo sa labi ng iba, sa pag-asang ibinibigay mo sa mga nawawalan na. Ang tunay na tagumpay ay ang paghahanap ng halaga sa iyong sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Dapit hapon na. Ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa mga hindi pa nababasagang bintana ng Reyes Medical Wing. Lumilikha ng isang payapang tanawin sa gitna ng abalang construction site. Nakatayo ako sa loob ng magiging pangunahing lobby. Ang aking mga daliri ay marahang dumadampi sa makinis at malamig na semento ng isa sa mga bagong tayong pader. Ang amoy ng sariwang pintura at basang lupa ay ang bagong pabango ng aking buhay. Dito, sa lugar na ito, nararamdaman ko ang kapayapaan. Isang tunog mula sa aking likuran ang bumasag sa katahimikan, ang tunog ng mga sapatos na lumalakad sa mga maliliit na bato at graba. Lumingon ako. Inaasahan kong isa yon sa mga inhinyero. Ngunit ang taong nakatayo sa may pasukan na tila isang anino laban sa liwanag ng papalubog na araw ay isang taong hindi ko inaasahang makikita pa. Si Marco. Ngunit hindi na ito ang Marco na kilala ko. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Gusot ang kanyang damit, namayat siya ng husto, at ang kanyang mga mata ay nawalan ng dating kislap, napalitan ng isang malalim na kapaguran at pagsisisi. May mahinang amoy ng alak na nagmumula sa kanya. Tila isang dekada ang itinanda niya sa loob lamang ng ilang buwan. Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos, halos hindi marinig. Ang puso ko, na inakala kong magwawala sa galit o sakit, ay nanatiling kalmado. Tiningnan ko siya, hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang isang estranghero na naliligaw ng landas. Anong ginagawa mo dito, Marco? Tanong ko. Ang aking boses ay pantay at walang emosyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay tila may bigat. Nabalitaan ko ang tungkol dito. Anya, iginala ang kanyang paningin sa gusali. Ang pangarap mo, ang pangarap natin. Pangarap ko. Pagtatama ko. Mahinahon ngunit may diin. Yumuko siya, hindi makatingin sa akin. Althea, pakiusap. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Hinintay ko ang kirot, ang galit, ang kahit anong damdamin. Ngunit wala. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking winasak ang lahat dahil sa sarili niyang kahinaan. Wala na sa akin ang lahat ng yon, Marco. Sabi ko, biglang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kung ganoon, Althea, baka pwede pa. Pwede pa nating ayusin. Magsimula tayong muli. Itatama ko ang lahat. Pangako. Umiling ako, isang mabagal at pinal na pag-iling. Ang pinapatawad ko ay ang nagawa mo. Pero hindi ibig sabihin noon ay handa na akong ibalik ka pa sa buhay ko. Pinapatawad kita, Marco, hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para tuluyan na akong makalaya. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay. Napalitan ito ng isang tahimik na desperasyon. Salamat sa lahat, Marco, sabi ko. At sa pagkakataong ito, tinitigan ko siya ng diretso sa mata para maintindihan niya ang bawat salita. Kung hindi mo ako sinaktan, hindi ko sana nahanap ang tunay kong lakas. Tinalikuran ko na siya. Naglakad ako palayo, papalapit sa gusaling naliligo sa ginintuang sinag ng araw. Hindi na ako lumingon pa.
Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo, pabalik sa dilim kung saan siya nararapat. Iniwan ko siya doon, nag-iisa sa dilim ng kanyang nakaraan, habang ako ay nagpatuloy sa paglakad patungo sa liwanag ng aking kinabukasan. 2 taon na ang lumipas. Ang dating construction site na puno ng alikabok at ingay ay isa na nga ngayong gusaling puno ng pag-asa. Ang Reyes Medical Wing ay nakatayo ng may karangalan. Ang mga puting pader nito ay sumasalamin sa liwanag ng araw. Ang amoy ng malinis na disinfectant na may halong bango ng mga bulaklak mula sa maliit na hardin sa labas ang laging sumasalubong sa sinumang papasok. Ang mahinang ugong ng mga life-saving machine at ang mga ngiti ng mga pasyenteng nagpapagaling ay ang musika sa loob nito araw-araw. Ito ang aking santuwaryo. Ito ang aking tagumpay. Ang pangalan kong Dr. Althea Reyes, na minsan ay naging sentro ng isang malaking iskandalo, ngayon ay binabanggit ng may paggalang at pagmamahal. Ang tawag na Doktora Angel na ibinigay sa akin ng isang batang pasyente ay kumalat na sa buong komunidad. Natagpuan ko ang aking sarili, hindi sa paghihiganti, kundi sa paglilingkod. Natagpuan ko ang kapayapaan, hindi sa paglimot, kundi sa pagbibigay ng bagong kahulugan sa aking sakit. Paano na sila? Ayon sa mga huling balitang narinig ko mula kay Ate Lorna, si Marco at Crazy ay nawala na parang bula. Matapos sirain ng iskandalo ang kanilang mga karera at reputasyon, nilamon sila ng kahihiyan at umalis ng syudad. Walang nakakaalam kung nasaan sila, ngunit ang sabi-sabi ay namumuhay sila ng simple at mahirap sa isang malayong probinsya, malayo sa karangyaan na minsan nilang pinangarap. Si Imelda naman, ang babaeng handang gawin ang lahat para sa isang apo, ay naiwang mag-isa sa kanyang malaking mansyon. Ang bahay na dati ay puno ng kayabangan ay isa na ngayong bilangguan ng kalungkutan. Walang anak, walang apo, walang bumibisita. Ang kanyang kaparusahan ay ang katahimikang siya mismo ang lumikha. Nasasaktan pa ba ako kapag naaalala ko sila? Hindi na. Ang galit ay napalitan na ng awa, at ang awa ay natunaw na sa paglipas ng panahon hanggang sa naging wala na lang. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga libro sa aking maliit na opisina sa loob ng wing, isang sulat ang iniabot sa akin ng aking sekretarya. Galing ito sa isang estudyante sa medisina mula sa isang pampublikong unibersidad. Hindi ko siya kilala. Sa loob ng sulat, isinulat niya, "Dear Doctor, Angel, hindi po ninyo ako kilala, pero kilala ko po kayo. Ang kwento ninyo po ang nagbigay sa akin ng lakas para mangarap. Naisip ko po noon na sumuko na lang dahil sa hirap ng buhay. Pero nang malaman ko po ang kwento ng pagbangon ninyo, kung paano ninyo ginawang pag-asa ang sakit, sabi ko sa sarili ko, kaya ko rin. Balang araw po, magiging doktor din ako na tulad ninyo." Hinawakan ko ang sulat, ang aking mga daliri ay marahang dumadampi sa mga salitang isinulat niya. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, isang luha hindi ng sakit, kundi ng purong pasasalamat at kagalakan. Ang aking diwa ay hindi na nakakadena sa nakaraan. Ang aking halaga ay hindi na nasusukat ng pagmamahal ng isang lalaki. Ang aking legacy ay hindi ang sakit na aking dinanas, kundi ang inspirasyong na ibigay ko sa iba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay muling sumisikat, nagbibigay ng bagong kulay sa kalangitan. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang pangako. At sa wakas, natuto na akong yakapin ang bawat pangako nito.